Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pamilya at katapatan? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, samahan niyo akong buksan ng isang aklat ng buhay na puno ng pait at pag-asa. Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Pero paano kung ang mismong dugo mo ang magiging lason na unti-unting papatay sa'yo? At ang isang estranghero ang mag-aalay ng tubig na bubuhay sa iyo muli. Ito ang kwento ni Danilo Magtanggol sa kabanatang pinamagatang, Ang Huling Hininga sa Ilalim ng Lupa. Amoy lupa, amoy bulaklak na pinaglumaan ng panahon, amoy kamatayan. Iyon ang mga unang pumasok sa isip ni Danilo nang unti-unti siyang magkamalay. Ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng kadiliman. Isang kadilimang hindi basta-basta. Ito ay solid, tumitimbang sa kanyang mga mata, at niyayakap siya ng mahigpit na parang isang kumot na gawa sa bato. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit walang espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nasa gilid ng kanyang katawan, nakadikit sa isang makinis at malamig na tela, satin. Ang kanyang likod ay nakalapat sa kaparehong materyal, at nang iangat niya ang kanyang ulo, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang noo. Kahoy. Doon nagsimulang manlaban ng kaba sa kanyang dibdib. Isang mabangis na kabayong humahagupit sa kanyang mga tadyang. Hindi, hindi ito maaari. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita, kundi ang absoluto ng kadiliman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at kinapa ang espasyo sa itaas niya. Isang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang ilong. Kinapa niya ang mga gilid, makitid, masikip. Parang isang kahon, isang mahabang kahon, isang kabaong. Hindi! Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit ang tunog ay walang pinuntahan. Sinipsip ito ng masikip na espasyo, bumalik sa kanya na parang isang alingawngaw ng purong takot. Paano? Paano siya napunta rito? At parang kidlat, isang alaala ang tumagos sa kanyang isipan, ang hapunan. Nakaupo siya sa kabisera ng kanilang mahabang lamesa. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagpapakislap sa mga mamahaling kubyertos. Nasa harapan niya si Silas, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan niya. "Dad, para sa'yo," sabi ni Silas, habang inaabot sa kanya ang isang kopita ng mamahaling alak, "para sa iyong kalusugan at sa patuloy na tagumpay ng Magtanggol Holdings." May ngiti sa mga labi ni Silas. Isang ngiti na ngayon, sa pagbabalik tanaw ni Danilo, ay hindi pala umabot sa mga mata nito. "Salamat anak," sagot niya, buong pagmamalaki. Itinaas niya ang kopita. "Para sa ating pamilya." Ininom niya ang alak. Matamis sa simula, ngunit may kakaibang pait sa dulo. Pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Silas! Ang pangalan ng kanyang anak ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang ungol ng pagtataksil. Hayop ka. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang nahaluan ng nag-aalab na galit. Galit sa kataksilan, galit sa katangahan niyang magtiwala. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sinuntok niya ang takip ng kabaong. "Palabasin niyo ako dito." Isang matinis na sakit ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit hindi niya ito ininda. Muli at muli niyang pinukpok ang kahoy. Ang bawat suntok ay isang sigaw ng kanyang kaluluwa. "Hayop ka, Silas! Hayop ka!" Ngunit wala. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga na nagiging mas mabilis, mas mababaw. Ang hangin, nauubos na. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng pagka-suffocate ay nagsimulang gumapang sa kanyang lalamunan. Napasandal siya, ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos, at ang galit ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Dito na ba magtatapos ang lahat?
Si Danilo Magtanggol, ang kinikilalang haligi ng industriya, mamamatay na parang isang daga sa loob ng isang kahon, inilibing ng sarili niyang anak. Napapikit siya. Handa na niyang tanggapin ang kanyang malagim na kapalaran. Ngunit may narinig siya, isang kaluskos. Sa una, inakala niyang guni-guni lang ito, isang laro ng kanyang isip na malapit nang bumigay. Ngunit narinig niya ulit ito. Mas malinaw. Isang tunog ng parang kumakalkal sa lupa. Mahina, ngunit tuloy-tuloy. Galing sa itaas. Napamulat siya. Ang puso niya'y muling tumibok. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang maliit at desperadong sinag ng pag-asa. May tao sa labas. May makakatulong sa kanya. Tulong! Sigaw niya, gamit ang huling lakas ng kanyang mga baga. Tulungan niyo ako. Nandito ako sa ilalim. Ang pagkakalkal ay biglang huminto. Katahimikan. Nawala na ba? Sumuko na ba kung sino man iyon? Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay muling nagsimulang mamatay. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na parang isang kawalang hanggan, ang tunog ay bumalik. Mas malakas na ngayon, mas determinado, parang tunog ng kahoy na kumikiskis sa lupa. At pagkatapos, isang nakakabinging tunog ng pagkabiyak. Isang maliit na siwang ang bumukas sa takip ng kabaong malapit sa kanyang mukha. Isang sinag ng kulay abong liwanag mula sa takip silim ang pumasok, sinasaktan ng kanyang mga matang sanay na sa dilim. Kasabay ng liwanag, pumasok ang sariwang hangin at desperado niya itong sinagap. Nang masanay na ang kanyang paningin, idinikit niya ang kanyang mata sa siwang. At mula sa siwang na iyon, isang pares ng mga mata ang sumilip. Mga matang puno ng takot. Mga mata ng isang bata. Sa bawat kwento ng kadiliman, laging may isang munting liwanag na nagpupumilit sumilay. Minsan, ito'y nasa anyo ng isang bituin sa kalangitan. At minsan, ito'y nasa anyo ng isang batang walang pangalan na may pusong mas malaki pa sa kanyang katawan. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay ni Danilo sa pananaw naman ng kanyang munting tagapagligtas sa kabanatang pinamagatang Ang Anghel sa Libingan, ang ulan ng unang kalaban ni Tala ngayong gabi. Walang awa ang pagbuhos nito, ginagawang putik ang lupa at giniginaw ang kanyang mga buto. Ang karton na nagsisilbi niyang bubong sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya ay unti-unti nang bumibigay, tumutulo sa kanyang buhok at nanunuot sa kanyang manipis na damit. Para sa isang 8 taong gulang na nabubuhay sa lansangan, ang isang sementeryo sa gabi ay hindi nakakatakot. Ang mga patay ay hindi nananakit. Mas nakakatakot ang mga buhay. Dito, sa libingan ng mga anino, tahimik. Walang mang-aaway sa kanya para sa isang pirasong tinapay, walang magtataboy sa kanya. Kaya naman, nang marinig niya ang mahinang kalabog mula sa ilalim ng lupa, ang una niyang naisip ay hindi multo. Ang mga multo ay hindi gumagawa ng ingay na ganoon. Ang tunog ay desperado. Parang isang hayop na nakulong. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinubukang baliwalain ito. Guni-guni mo lang yan, Tala, bulong niya sa sarili. Survival rule number 1, huwag makialam sa gulo ng iba. Ngunit ang kalabog ay hindi tumigil. At pagkatapos, may kasama na itong sigaw. Mahina. Halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Pero sigurado siyang narinig niya ito. Isang salita. Tulong. Biglang nanayo ang kanyang mga balahibo. Iyon ay boses ng tao. At natatakot ito. Ang isip niya'y sumisigaw. Takbo! Umalis ka na riyan. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumalaw. May kung anong pumipigil sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maramdaman. Awa. Paano kung may isang taong nangangailangan talaga ng tulong? Paano kung siya lang ang tanging makakarinig? Dahan-dahan siyang tumayo. Gamit ang liwanag mula sa isang malayong poste, tinahak niya ang maputik na daan
patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Isang bagong libing. Ang lupa ay malambot pa. Walang pangalan, walang lapida. Inilapat niya ang kanyang tainga sa basang lupa at narinig niya ulit. Mas malinaw na ngayon. Palabasin niyo ako dito. Walang pag-aalinlangan. Nagsimula siyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit masyadong mabagal. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng isang makapal na piraso ng tabla. Marahil ay natira mula sa konstruksyon ng isang nicho. Kinuha niya ito at ginamit bilang isang pansamantalang pala. Ang paghuhukay ay mahirap. Ang kanyang mga braso ay nangangalay. Ngunit sa bawat kalabog mula sa ilalim, lalo siyang nagkakaroon ng determinasyon. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghuhukay, tumama ang dulo ng tabla sa isang matigas na bagay. Kahoy. Sinundot niya ito ng buong lakas. Isang tunog ng pagkabiyak ang narinig niya at isang maliit na butas ang lumitaw. Sumilip siya rito. Sa kadiliman sa loob, isang mata ang nakatingin pabalik sa kanya. Isang matang nanlalaki sa gulat at takot. Napaatras si Tala. Ngunit nang makita niya ang pag-asa sa mga matang iyon, bumalik ang kanyang lakas. Ipinasok niya ang dulo ng tabla sa butas at ginamit ang lahat ng bigat ng kanyang munting katawan para itulak ito pababa. Dahan-dahan, sa isang nakakangilong tunog ng nabibiyak na kahoy, bumukas ang takip ng kabaong. Isang lalaki ang bumangon mula sa loob, humihingal na parang isdang iniahon sa tubig. Nakasuot ito ng mamahaling damit, isang barong na ngayon ay gusot at puno ng putik. Mukha itong mayaman, mukha itong makapangyarihan, pero sa sandaling iyon, mukha lang itong isang taong muntik ng mamatay. Dahan-dahang lumingon ang lalaki sa kanya. Kitang-kita ni Tala ang pagkalito sa mukha nito. Inaasahan siguro nitong isang malaking tao ang nagligtas sa kanya. Ngunit ang nakita nito ay isang payat na batang marungis, basang-basa sa ulan. Ikaw! Hirap na sabi ng lalaki. Nakalaunan ay makikilala niyang si Danilo. Hindi sumagot si Tala. Napaatras siya ng isang hakbang, laging handa na tumakbo. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang tumanglaw sa buong sementeryo. Ang tunog ng isang paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Ang reaksyon ni Danilo ay mabilis. Dapa! Bulong niya ng may diin. Hinila siya nito pababa at nagtago sila sa likod ng isang malaking lapida. Dalawang lalaking nakaitim ang bumaba mula sa sasakyan. Naglakad sila patungo sa bukas na libingan. Sinigurado mo ba talaga, ha? Tanong ng isa. Ang boses ay may halong inis. Sabi ni Boss Silas, dapat walang palya. Oo naman, sagot ng kasama. Walang tao ang makakatagal dyan. Tinitingnan lang natin kung maayos ang pagkakabaon. Sinilip ng mga lalaki ang bukas na kabaong. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng purong gulat at pagkasindak. Patay! Sigaw ng isa. Nasaan na siya? Doon na nagsimulang kumilos si Danilo. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Takbo. Mariin niyang utos. Huwag kang lilingon. At tumakbo sila. Palayo sa liwanag, patungo sa mas madidilim na bahagi ng sementeryo. Naririnig nila ang mga sigaw at mura ng mga lalaki sa kanilang likuran. Dahil sa pagmamadali at panghihina, biglang natapilok si Danilo sa isang nakausling ugat. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Agad siyang tinulungan ni Tala na makatayo. Ngunit nang makatayo si Danilo, hindi ang mga humahabol sa kanila ang nasa isip niya. Nakatingin siya sa kanyang kamay, sa kanyang kanang palasingsingan. Blanko ito. Isang bagong uri ng takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Mas malalim pa kaysa sa takot sa kamatayan. Nawawala. Ungol niya. Ang boses ay puno ng panginginig. Ang singsing ko, nawawala. Ang pagtakas mula sa kamatayan ay simula pa lamang ng isang mas mahabang paglalakbay. Para kay Danilo,
Ito ay isang paglalakbay hindi lamang palayo sa panganib, kundi patungo sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran at kinalimutan. Ang mundo ng mga ordinaryong tao. Dadalhin tayo ng ating kwento sa isang lugar na puno ng hirap, ngunit may munting ningning ng pag-asa. Ito ang Kabanata 3. Baryo Pag-asa. Walang oras para isipin ang nawawalang singsing. Ang mga sigaw ng mga humahabol sa kanila ay parang mga asong ulol na papalapit. Ang tanging nagtulak kay Danilo na bumangon at tumakbo muli ay ang maliit na kamay ni Tala na humihila sa kanya ng may puwersa. "Dito po tayo, bilis," sabi ng bata. Ang boses ay mahinahon sa kabila ng panganib. Hindi na siya ang CEO na nag-uutos, siya na ngayon ang tagasunod. Nagpatiyanod at siya sa hila ng bata, palusot-lusot sa mga nitso, tumatalon sa mga mababang bakod. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad ay lubog na sa putik. Ang kanyang barong ay punit-punit. Ang bawat paghinga niya ay parang may apoy sa kanyang dibdib. Nakarating sila sa pader ng sementeryo. Mukhang ito na ang dulo, ngunit hinila ni Tala ang isang gumagapang na halaman at isang butas sa pader ang lumitaw. "Kasya po kayo dyan," sabi niya. Walang pag-aalinlangan, gumapang si Danilo sa masikip na butas. Ang dignidad niya ay matagal nang naiwan sa loob ng kabaong. Paglabas niya sa kabilang panig, isang bagong mundo ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang Maynila na kilala niya. Ang Maynila ng mga nagtataasang gusali, malilinis na kalsada at mamahaling sasakyan. Ito ang kabilang mukha ng syudad. Ang amoy ng basura at estero ay tumusok sa kanyang ilong. Ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at tarpaulin. Ang mga eskinita ay makikitid at madilim, binabantayan ng mga payat na asong kalye. Dito siya dinala ni Tala, sa isang lugar na sa mga papeles ng kanyang kumpanya ay tinatawag na Lot 27B, a problematic informal settler community. Ang lugar na gusto nilang gibain para tayuan ng isang bagong condominium, Baryo Pag-asa. Ang pangalan ay isang malaking kabalintunaan. Ang bawat hakbang sa makipot na eskinita ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang mga taong nadadaanan nila ay nakatingin sa kanya, sa kanyang maruming barong, sa kanyang itsurang halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Naramdaman niya ang matinding hiya, isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Huminto sila sa harap ng isang maliit na barong-barong. Umupo si Tala sa isang baitang nagawa sa hollow block. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang supot. Sa loob, may isang pirasong pandesal. Hinati niya ito sa dalawa. Walang salitang iniabot niya ang kalahati kay Danilo. Napatitig si Danilo sa tinapay. Pagkain, isang bagay na hindi niya pinoproblema sa buong buhay niya. At ngayon, inaalok siya ng isang batang marahil ay mas gutom pa kaysa sa kanya. Ang simpleng gesto na yon ay mas tumama sa kanya kaysa sa lahat ng kataksilang dinanas niya. Napayuko siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang konsensya. "Salamat," sabi niya sa nanginginig na boses at tinanggap ang tinapay. Iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Tala. "Halika po. May alam akong lugar na mas ligtas." Dinala siya nito sa isang maliit na karinderya sa dulo ng eskinita. Ang pangalan sa itaas ay simple lang, Kainan ni Aling Luz. Sa loob, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mabait ngunit matapang na mukha ang nagpupunas ng lamesa. Huminto si Aling Luz sa kanyang ginagawa nang makita sila. Ang kanyang mga mata ay nanuri, mula sa marungis na si Tala hanggang sa kahabag-habag na itsura ni Danilo. "Tala, anong nangyari sa'yo? At sino yang kasama mo?" tanong ng babae. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Napulot ko lang po siya, Aling Luz," sagot ni Tala.
na parang isang kuting na nag-uwi ng kung ano sa bahay. Kailangan niya po ng tulong. Lalapitan na sana ni Aling Luz si Danilo nang bigla itong mapahinto. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ni Danilo. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay pagkilala. Teka, sabi ni Aling Luz, ang boses ay halos pabulong-o. Kayo po si Mr. Magtanggol, hindi ba? Naramdaman ni Danilo na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Naalala niya kung saan niya nakita ang mukhang ito. Siya ang leader ng mga residente na nagrally sa harap ng opisina niya noong 1 taon. Ang babaeng sumisigaw sa megaphone, ipinaglalaban ang kanilang mga tahanan. Ang babaeng binaliwala lang niya. Napayuko si Danilo. Walang lakas ng loob na salubungin ang mga mata nito. Handa na siya sa mga masasakit na salita, sa panunumbat, sa pagtataboy. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakatingin si Aling Luz sa mga galos sa kanyang muka at sa punit sa kanyang damit. Ang pagkamuhi na inaasahan niya ay wala roon. Ang nakita niya ay awa. Diyos ko, sabi ni Aling Luz, anong nangyari sa inyo? Halika, pumasok kayo. Gamutin natin yung mga sugat ninyo. Habang pinapaupo ni Aling Luz si Danilo sa isang bangko at kinukuha ang kanyang first aid kit, isang lumang telebisyon sa sulok ng karinderya ang naka-on. Isang news flash ang biglang lumabas sa screen. Breaking news, sabi ng reporter. Ang tanyag na CEO ng Magtanggol Holdings na si G. Danilo Magtanggol biglang naglaho at hindi na makontak simula pa kagabi. Narito ang kanyang nag-aalalang anak, si G. Silas Magtanggol, para sa isang panawagan. Lumabas sa screen ang mukha ni Silas. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang perpektong pagganap. Daddy, kung nasaan ka man, bumalik ka na po. Nag-aalala kaming lahat sa'yo. Nabitawan ni Aling Luz ang hawak niyang bulak. Napatingin siya mula sa telebisyon pabalik kay Danilo. At si Danilo, nakatingin sa screen ay hindi makagalaw. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay walang-wala, kumpara sa hapdi ng katotohanang sumasampal sa kanya mula sa telebisyon. Ang isang kasinungalingan, kapag isinapubliko, ay nagiging isang katotohanang mahirap tibagin. Para kay Danilo, ang panonood sa sariling anak na umiiyak para sa kanyang pagkawala ay isang lason na mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay nakasalalay sa isang bagay na nawala sa dilim. Tunghayan natin ang bigat at halaga ng isang pangako sa Kabanata 4. Ang halaga ng isang singsing. Nang mamatay ang telebisyon, tila namatay rin ang lahat ng tunog sa loob ng munting kainan. Tanging ang pagpatak ng ulan sa yero ang maririnig. Si Aling Luz ay nakatitig kay Danilo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan, at natatakot. Si Tala naman ay tahimik na nakatingin sa sahig, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Anak ko. Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Danilo. Ang boses niya ay basag. Isang salita na dati puno ng pagmamalaki. Ngayon ay puno ng lason at pait. Si Aling Luz ang unang nakabawi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na bulak at umupo sa tapat ni Danilo. Ginoo, simula niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari at marahil ay wala akong karapatang magtanong. Pero kung nasa panganib kayo, kailangan ninyong malaman na ang lugar na ito, ang Baryo Pag-asa, mapanganib din para sa mga dayo. Tumingin si Danilo sa mga mata ng babaeng minsan niyang hinamak. Walang paghuhusga roon, tanging praktikal na pag-aalala. Sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niya ng tulong. At ang tanging maiaalay niya bilang kapalit ay ang katotohanan. Pinagtaksilan niya ako, Aling Luz, sabi ni Danilo. Ang bawat salita ay parang bubog na dumadaan sa kanyang lalamunan. Sinubukan niya akong
Patayin! Inilibing niya ako ng buhay. Napasinghap si Aling Luz habang si Tala ay napayakap sa kanyang sarili. Ang sing-sing! Pagpapatuloy ni Danilo, itinaas ang kanyang kamay na may blangkong palasing-singan. Ang sing-sing na suot ko, nawala sa sementeryo nang kami tumatakbo. Isang sing-sing lang po yon, mahinang sabi ni Aling Luz. Ang importante ay buhay kayo. Umiling si Danilo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang yun basta sing-sing. Napapikit siya at isang ala-ala ang bumalik sa kanya. Isang masayang ala-ala na ngayon ay tinatabunan ng pighati. Ang kanyang asawang si Elena, nakangiti habang isinusuot sa daliri niya ang isang simpleng gintong sing-sing. Para kahit malayo ako, sabi noon ni Elena, ang mga matay nagniningning. Maaalala mong palagi mong dapat piliin ang tama. Para sa akin, para sa pamilya natin. Iyon ang huling alaala na iniwan sa akin ng aking asawa bago siya pumanaw. Sabi ni Danilo, ang boses ay nanginginig. Pero higit pa roon, nasa sing-sing na yon ang lahat. Ang ebidensya laban kay Silas, isang micro SD card na naglalaman ng mga dokumento, mga bank transfer, lahat ng patunay na ninanakawan niya ang kumpanya. Doon naintindihan ni Aling Luz ang kabuuan ng sitwasyon. Ang sing-sing ay hindi lang isang alahas, ito ang susi. Ang tanging pag-asa ni Danilo para sa katarungan, katahimikan. Si Danilo ay napayuko. Hinilot ang kanyang sentido. Ang bigat ng kanyang kawalan ng kapangyarihan ay dumagan sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang telepono, wala siyang koneksyon. Kahit ang kanyang pangalan ay isa na ngayong kasinungalingan sa balita. Isa siyang multo, isang pugante sa sarili niyang buhay. Maya-maya'y tumayo si Aling Luz. Kumuha siya ng isang malinis ngunit lumang kamiseta at isang pares ng pantalon. Inilapag niya ito sa tabi ni Danilo. Pagkatapos, pumasok siya sa kusina at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Magbihis po muna kayo at kumain, sabi niya. Lalamig ang katawan ninyo. Pag-isipan natin ang susunod na hakbang kapag maliwanag na ang isip ninyo. Ang simpleng kabutihang yon ay parang isang mainit na kumot sa nagyayelong kaluluwa ni Danilo. Tinanggap niya ang damit at pagkain nang walang salita. Habang kumakain, bawat subo ay tila nagpapainit hindi lang sa kanyang tiyan, kundi pati na rin sa kanyang puso na matagal nang nanigas dahil sa pera at kapangyarihan. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Tala. Narinig niya ang lahat, ang halaga ng sing-sing, ang sakit sa boses ng matanda, at isang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagkakasala. Kung hindi ko lang siya hinila ng mabilis, kung hindi siya natapilok, hindi sana mawawala ang sing-sing. Natapos kumain si Danilo. Dahil sa matinding pagod ng katawan at isipan, agad siyang nakatulog habang nakaupo sa bangko. Ang ulo niya'y nakasandal sa pader. Si Aling Luz naman ay nag-ayos ng isang maliit na banig para sa kanya sa sahig. Nang makita ni Tala na mahimbing na ang tulog ng dalawang matanda, dahan-dahan siyang kumilos. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Danilo. Mukha itong pagod at malungkot. Kahit sa pagtulog, maingat niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang nag-iisang bagay na may halaga sa kanya. Isang maliit na candy na ibinigay sa kanya ng isang ali kanina. Dahan-dahan niya itong inilapag sa bangko sa tabi mismo ng kamay ni Danilo. Pagkatapos, sa ilalim ng kadiliman, tahimik siyang lumabas ng kainan, pabalik sa ulan, pabalik sa panganib. Mayroon siyang kailangang gawin, mayroon siyang kailangang ibalik. Mabilis niyang tinakbo ang daan pabalik sa sementeryo. Ang takot ay nariyan, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Maingat niyang binaybay ang dinaanan nila kanina. Ang kanyang mga mata ay sanay sa dilim. Hinahanap ang lugar kung saan nadapa ang matanda. Doon, sa gitna ng makapal na putik, may isang bagay na kumislap.
nang tamaan ng liwanag ng buwan na sumilip mula sa mga ulap. Ang singsing. Napangiti si Tala, isang ngangiti ng tagumpay. Dahan-dahan siyang yumuko para damputin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na ginto, isang malaking anino ang tumabon sa kanya. At isang malaki, mabigat na kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang balikat. Sa likod ng bawat karumaldumal na gawa, mayroong isang kwentong hindi natin nakikita. Isang kwento ng kasakiman o minsan ng matinding takot na naguudyok sa isang tao na gawin ang pinakamasahol. Ano nga ba ang nagtulak sa isang anak na talikuran ng sariling ama? Ating silipin ang nag-aapoy na mundo ni Silas Magtanggol sa kabanatang pinamagatang Ang Lihim ni Silas. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang libro ang bumalot sa opisina. Ito ang opisina ng kanyang ama. Ngayon, opisina na niya. Nakaupo si Silas sa malaking silya sa likod ng mesa na gawa sa kahoy na nara. Ang parehong silya kung saan siya laging nakikita noon bilang isang batang humihingi ng pansin. Ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ang pakiramdam ay pagkasuklam. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang isang baso ng whiskey. Ang yelo ay kumakalansing na parang isang babala. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakarehistro, pero kabisado niya kung kanino ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Silas, my boy. Isang malamig at kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Kumusta ang pagdadalamhati mo? Magaling ka palang umarte sa telebisyon. Napalunok si Silas. Mr. Chen, malapit na, konting panahon na lang. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Alam mo, Silas, ang interes ay hindi natutulog. Ang mga investor ko ay nagiging iritable na. 50 milyon. Ang deadline ay sa Biyernes at ngayon ay Martes na. Makukuha ninyo ang pera. Mabilis na sagot ni Silas. Ang boses ay masyadong mataas, masyadong desperado. Kinokontrol ko na ang kumpanya. Kailangan ko lang ayusin ang mga papeles. Gusto kong isipin na ganoon nga, sabi ni Mr. Chen. Dahil kung hindi, alam mo naman na ang pamilya ay importante sa akin. At alam ko kung gaano kaimportante sa'yo ang maganda mong asawa at ang maliit mong anak na babae. Naniga si Silas, isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Iyon ay isang banta. Isang malinaw na banta. Huwag mong idadamay ang pamilya ko dito, mariing sabi ni Silas. Hindi ko sila idinadamay. Ikaw ang gumawa niya noong nangutang ka sa akin. Biyernes, Silas. Walang extension. Click! Ibinaba na ang tawag. Sa isang iglap, ang takot ni Silas ay naging purong galit. Ibinato niya ang baso sa pader at ito'y nabasag sa libu-libong piraso. Ah! Sinipa niya ang mesa. Iwinaksin niya ang mga papeles at mga parangal ng kanyang ama na nakadisplay. Isang picture frame ang nahulog sa sahig. Isang litrato nila ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Masaya silang nakangiti. Dinampot niya ito at ibinato ng buong lakas sa pader. Wala na akong ibang paraan. Sigaw niya sa kawalan. Ginusto niyo to. Ginusto mo to, Dad. Muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tauhan. Sinagot niya ito ng may panggigigil. Ano? Boss, may problema po tayo, sabi ng nanginginig na boses. Yung libingan. Bumalik kami para tingnan. Bukas po, at wala na siya. Parang gumuho ang mundo ni Silas. Ano? Mga inutil. Paanong nangyari yon? Siguraduhin ninyong walang makakaalam niyan. Hanapin niyo siya. Buhay o patay, hanapin niyo siya. Ibinaba niya ang tawag at napasabunot sa sariling buhok. Buhay. Buhay pa ang kanyang ama. Isang multo na babalik para sa kanya. Ang paranoia ay nagsimulang kumain sa kanyang isipan.
Ngunit bago pa man siya malunod sa kanyang takot, tumawag muli ang kanyang tauhan. Boss, may nahuli kaming bata sa sementeryo, malapit sa libingan. Nagtatago. Mukhang may nakita siya. Isang kislap ng pag-asa, isang masamang uri ng pag-asa ang sumilay kay Silas. Kung ganoon, alamin niyo kung ano ang nakita niya. Malamig niyang utos. Gamitin niyo ang kahit anong paraan. Kailangan kong malaman kung nasaan ang matanda. Opo, boss. Naglakad-lakad si Silas sa loob ng opisina. Parang isang tigre sa loob ng kulungan. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang kanyang isip ay lumilikha ng sanlibong senaryo. Lahat ay nagtatapos sa kanyang pagkabigo. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusan, tumunog muli ang telepono. Ano na? Sigaw niya sa telepono. Boss? Humihingal ang tauhan sa kabilang linya. Nakatakas po. Masyadong mabilis at madulas yung bata. Hindi namin naabutan. May GA walang silbi. Sigaw ni Silas, handa nang magwala muli. Pero boss, pagpapatuloy ng tauhan, tila nag-aalangan. May nakita kami sa kamay niya bago siya tuluyang nawala sa dilim. Ano? Sabihin mo na. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Boss, hawak po niya ang isang gintong singsing. Sa isang mundong pinapatakbo ng mga higante, ang isang maliit na bata ay madalas na hindi napapansin. Ngunit minsan, ang kaliitan ay nagiging isang kalamangan. Ang pagiging sanay sa lansangan ay isang sandata, at ang pusong nagmamalasakit ay nagiging isang kalasag. Ito ang kwento ng katapangan sa gitna ng takot. Ito ang Kabanata Act. Maliit na bayani. Ang pagkakahawak sa balikat ni Tala ay mahigpit at mabigat. Amoy alak at sigarilyo ang lalaking nakahuli sa kanya. Survival rule number 2. Kapag na-corner, huwag magpanik, mag-isip. Sino ka, bata? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Anong ginagawa mo dito? At ano yung hawak mo? Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa paligid. Ang lalaki ay malaki, pero mukhang mabagal. Isa lang siya. Ang kasama nito ay nasa malayo. Abala sa pagsilip sa bukas na libingan. Ito na ang pagkakataon niya. Nang subukan ng lalaki na agawin ang singsing mula sa kanyang kamay, ginawa ni Tala ang isang bagay na hindi nito inaasahan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ng buong lakas ang kamay na nakahawak sa kanya. Ak! Putek! Sigaw ng lalaki, at sa sakit ay bigla siyang binitawan. Sa sandaling iyon, tumakbo si Tala, hindi patungo sa direksyon kung saan sila tumakas ni Danilo kanina, kundi patungo sa isang pamilyar na daan, isang shortcut na tanging mga batang kalye lang ang nakakaalam. Hoy, bumalik ka dito! Narinig niya ang mga yabag ng lalaki na humahabol sa kanya, pero hindi siya lumingon. Pinakiramdaman niya ang malamig na putik sa kanyang mga paa. Dito, siya ang mas mabilis. Dito, siya ang nakakalamang. Lumiko siya sa isang masikip na daanan sa pagitan ng dalawang malaking mausoleum. Sumuot siya sa ilalim ng isang gumuhong pader. Paglabas niya sa kabilang panig, nasa labas na siya ng sementeryo. Sa gilid ng isang abalang kalsada, nakita niya ang isang jeepney na paalis na. Mabagal ang takbo dahil sa traffic. Sa isang mabilis na desisyon, tumakbo siya at kumapit sa likod nito. Nag-atubili siyang sumabit, isang bagay na libo-libong beses na niyang ginawa. Habang papalayo ang jeep, lumingon siya. Nakita niya ang dalawang lalaki na humahangos, na huminto sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa kanya ng may matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamao kung saan mahigpit niyang hawak ang singsing. Isang maliit na gesto ng tagumpay bago siya tuluyang lamunin ng syudad. Bumitaw siya sa jeep nang makarating ito sa isang palengke. Ang dami ng tao at ang ingay ay ang perpektong lugar para magtago. Sumuot siya sa pagitan ng mga nagtitinda. Ang amoy ng isda, gulay
at dugo ay pamilyar sa kanya. Nang makahanap siya ng isang ligtas na sulok sa likod ng mga pinagpatong-patong na kaing ng gulay, doon lang niya pinakawalan ang isang malalim na hininga na kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa adrenaline. Binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ang singsing. Simple lang ito, pero kumikinang sa ilalim ng ilaw ng isang bombilya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik. Naalala niya ang mukha ng matandang lalaki, si Lolo Dante. Ang tawag niya rito sa kanyang isip. Naalala niya ang itsura nito nang sabihing ang singsing na yon ang tanging pag-asa niya. Sa buong buhay ni Tala sa lansangan, sanay siyang walang pag-asa. Sanay siyang mag-isa at walang umaasa sa kanya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong umasa sa kanya. Isang taong kailangan siya. Ang pakiramdam na yon ay bago. At sa kabila ng takot, gusto niya itong panghawakan. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Ang amoy ng nilulutong guto at inihaw na isda mula sa mga kalapit na pwesto ay parang isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magtagal. Ang mga lalaking humahabol sa kanya ay maaaring narito na rin sa palengke. Naghahanap ng isang batang marungis. Kailangan niyang maging isang anino. Gamit ang mga eskinita na tanging siya lang ang nakakaalam. Sinimulan ni Tala ang kanyang paglalakbay pabalik sa Baryo Pag-asa. Bawat kaluskos, bawat anino ng tao ay nagpapakaba sa kanya. Dumidikit siya sa pader, nagtatago sa likod ng mga tambak ng basura. Ang kanyang mga mata ay laging alerto na parang sa isang pusang mailap. Ang bawat metro ay parang 1 kilometro. Ang pagod ay nagsisimula ng bumigat sa kanyang mga talukap. Ngunit ang imahe ng malungkot na mukha ni Lolo Dante ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakad at pagtatago, natanaw na niya ang pamilyar at mainit na ilaw mula sa kainan ni Aling Luz. Mukha itong isang parola sa gitna ng isang madilim at magulong dagat. Ito na ang pinakaligtas na lugar na alam niya sa buong mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso'y kumakabog. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintana. Nakita niya si Aling Luz na nag-aalalang naglalakad pabalik-balik at nakita niya si Lolo Dante. Gising na. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at desperasyon. Hindi ito ang makapangyarihang CEO na nakikita sa TV. Ito ay isang matandang lalaking nawalan ng lahat. Sa loob, si Danilo Magtanggol ay nagising sa isang mundong hindi na kanya. Ang una niyang hinanap ay ang bata. Nang hindi niya ito makita, isang panibagong uri ng takot ang kumapit sa kanya. Isang takot na mas malala pa sa pagiging pugante. Ang takot ng isang taong may biglang pinapahalagahan. Ang bata, tanong niya kay Aling Luz, sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Nasaan siya? Nagkibit-balikat si Aling Luz. Ang muka'y puno rin ng pag-aalala. Hindi ko alam, Ginoo. Pagkagising ko kanina, wala na siya. Inakala kong marahil ay nagtago lang sa kung saan. Ngunit alam ni Danilo na hindi. Ang kanyang mga mata ay napadako sa bangko kung saan siya nakatulog. Sa tabi nito, may isang maliit na candy. Ang candy na iniwan ng bata. Dinampot niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Isang maliit na bagay, ngunit nagsasabi ng lahat. Isang paalam, isang misyon. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang malaking bato. Ang singsing. Bulong niya, ang mga matay ng lalaki sa realisasyon. Binalikan niya ang singsing. Ano? Pero delikado, sabi ni Aling Luz. Eksakto, sagot ni Danilo. Ang boses niya ay biglang tumigas. Napuno ito ng galit, hindi sa bata, kundi sa sarili niya. Kasalanan ko to.
Dinamay ko ang isang inosenteng bata sa gulo ko. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya pwedeng maging biktima lamang na nagtatago sa dilim. Ang pag-aalala niya para sa kaligtasan ni Tala ay mas matindi pa kaysa sa takot niya para sa sariling buhay. Ang isiping maaaring mapahamak ang bata dahil sa kanya ay isang parusang hindi niya kayang dalhin. Humarap siya kay Aling Luz. Ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Aling Luz, may telepono po ba kayo? Kahit luma. Kailangan kong tumawag. Isang tawag lang. Nag-alinlangan sandali si Aling Luz. Alam ang panganib na dala ng pagtulong sa kanya. Ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mukha ni Danilo, isang desperasyong hindi para sa sarili, kundi para sa isang batang pareho nilang pinahahalagahan, tumango siya. Mayroon po, sabi niya, at kinuha ang isang lumang landline phone mula sa ilalim ng counter. Kinuha ito ni Danilo. Ang kanyang mga daliri na sanay sa mga touchscreen ng pinakabagong mga smartphone ay nanibago sa pagpindot sa mga numero ng lumang telepono. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pilit na inaalala ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numerong inilagay niya sa pinakalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaan at pinakamatagal na abogado. Isang taong mas nakakakilala sa kanya kaysa kahit sino. Pinindot niya ang mga numero isa-isa. Bawat tunog ng pagpindot ay parang isang hakbang palayo sa pagtatago at pabalik sa pakikipaglaban. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ring, ring, ring. Ang bawat pagring ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Paano kung hindi nito sagutin? Paano kung hindi na rin siya nito pagkatiwalaan? Pagkatapos ng ika-4 na ring, isang pamilyar at inaantok na boses ang sumagot. Hello? Attorney Mendoza speaking. Huminga ng malalim si Danilo. Ramon, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng diin. Si Danilo to, kailangan ko ng tulong mo. Kapag ang isang tao ay nawalan na ng lahat, dalawa lang ang maaari niyang kahinatnan. Ang tuluyang pagkalugmok o ang pagbangon na may bagong tapang at determinasyon. Para kay Danilo, ang pag-aalala sa isang batang nagligtas sa kanya ang naging mitya para muli siyang lumaban. Ngunit ang kanilang laban ay hindi na sa boardroom. Ito'y isang mapanganib na laro sa mga eskinita. Ito ang kabanata, Ketaboke. Laro ng mga anino. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya ng telepono. Isang katahimikang mas maingay pa sa isang sigaw. Pagkatapos, isang garalgal na boses ang sumagot. Dante? Diyos ko, Dante, ikaw ba talaga yan? Bulalas ni Attorney Ramon Mendoza. Akala namin. Ang sabi sa balita. Hindi totoo ang mga yon, Ramon. Putol ni Danilo. Ang boses ay mabilis at puno ng diin. Wala akong oras para magpaliwanag. Pakinggan mo akong mabuti. Nasa panganib ako at may idinamay akong isang inosenteng bata. Sa sumunod na 10 minuto, mabilis na inilahad ni Danilo ang lahat. Ang pagtataksil ni Silas, ang pagkakabaon sa kanya ng buhay, ang pagligtas ni Tala, at ang nawawalang singsing na ngayon ay nasa panganib na makuha ng kaaway. Kailangan ko ang singsing na yon, Ramon. Pagtatapos ni Danilo, pero mas kailangan kong iligtas ang bata. Nasaan ka, Dante? Pupuntahan kita. Mabilis na sabi ni Ramon. Huwag, mariing sagot ni Danilo. Binabantayan nila ang lahat ng kilos mo. Sigurado ako. Makinig ka. Ito ang plano. Habang abala si Danilo sa pakikipag-usap, isang maliit na anino ang pumasok sa pinto ng kainan. Si Tala. Basang-basa, puno ng putik at hingal na hingal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Nang makita siya ni Aling Luz, agad niya itong nilapitan at niyakap. Saan ka ba nanggaling, bata ka? Pinag-alala mo kami. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang kanyang palad.
Sa gitna nito ay ang gintong singsing. Sakto namang ibinaba ni Danilo ang telepono. Paglingon niya, nakita niya ang eksena. Ang kanyang puso, na kanina'y puno ng takot para sa bata, ay biglang napuno ng matinding ginhawa at paghanga. Nilapitan niya si Tala, lumuhod para magpantay sila, at hinawakan ang munting kamay nito. "Salamat!" sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi niya tinutukoy ang singsing. Tinutukoy niya ang lahat. Salamat. Ngunit ang kanilang munting tagumpay ay hindi nagtagal. Isang kapitbahay ni Aling Luz ang humahangos na pumasok sa kainan. "Luz, may mga lalaking hindi taga rito sa baryo," sabi ng babae, hingal na hingal. Nagpapakalat ng pera, nagtatanong tungkol sa isang batang babae na may suot na maruming damit. May pinapakita silang litrato sa cellphone. Nanigas si Danilo. Napatingin siya kay Tala. Ang plano ni Silas ay malinaw. Gagawin niyang impyerno ang baryo Pag-asa hanggang sa may isang taong magbenta sa kanila. Gagamitin nito ang kahirapan ng mga tao laban sa kanila. "Itago niyo siya," utos ni Danilo kay Aling Luz. Agad na kumilos si Aling Luz. Hinila niya si Tala patungo sa likod, sa maliit niyang kusina. Walang nakakita, walang nakarinig, walang magsasalita. Mariing sabi ni Aling Luz sa kanyang kapitbahay, na agad namang tumango at umalis para magbigay ng babala sa iba. Sa loob ng isang oras, ang buong baryo Pag-asa ay naging isang laro ng mga anino. Ang mga dayo ay patuloy sa paglalakad, nag-aalok ng pera sa bawat kantong kanilang madaanan. Ngunit ang kanilang mga tanong ay sinasagot lamang ng mga iling, ng mga kibit-balikat at ng mga matang walang nakita. Ang komunidad na minsan ay hinamak ni Danilo ay ngayon ang nagsisilbing pader na nagpoprotekta sa kanila. Si Aling Luz at ang kanyang mga kapitbahay ay nagtutulungan, itinuturo sa maling direksyon ang mga naghahanap, habang si Tala ay ligtas na nakatago. Inililipat mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Mula sa siwang ng bintana, pinanood ni Danilo ang lahat ng ito. Isang matinding kirot ng konsensya ang tumusok sa kanyang puso. Ang mga taong ito, na wala namang kinalaman sa gulo niya, ay inilalagay ang kanilang mga sarili sa panganib para sa kanya, para sa isang bata. Doon niya napagtanto ng buong buo ang kasamaan ng kanyang anak. Walang hangganan ang kayang gawin ni Silas. Handa itong manira ng isang buong komunidad at maglagay sa panganib ng buhay ng isang bata para lang makuha ang gusto niya. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang hapon ay dumaan na puno ng tensyon, tila isang bombang sasabog anumang oras. Nang magsimulang dumilim, unti-unting nawala ang mga dayo. Isang huwad na katahimikan ang bumalot sa baryo. Nasa loob ng kainan si Aling Luz, naghahanda ng hapunan para sa kanila. Si Danilo naman ay nakaupo. Hawak ang singsing, iniisip ang susunod na hakbang. Bigla, isang anino ang humarang sa sikat ng araw mula sa pinto. Isang aninong matangkad at pamilyar. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kainan. Isang bagay na kailanman ay hindi pa nakita sa eskinita na iyon. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba si Silas magtanggol. Nakasuot ng isang planstadong suit, mukhang hindi siya nababagay sa maputik at magulong paligid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kawalan ng pasensya. Dahan-dahan siyang naglakad, papasok sa kainan. Napahinto si Aling Luz sa kanyang ginagawa. Ang takot ay gumuhit sa kanyang mukha, ngunit agad niya itong pinalitan ng isang matapang na ekspresyon. Tumayo si Silas sa gitna ng kainan at tumingin ng diretso kay Aling Luz. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone. Ipinakita niya ang isang litrato sa screen, isang malinaw na larawan ni Tala, nakuha mula sa isang CCTV camera. "Magandang hapon po," sabi ni Silas
sa isang malamig at magalang na boses na mas nakakakilabot pa sa isang sigaw. Nakita niyo ba ang batang ito? May mga sandali sa buhay na kailangan nating harapin ang ating mga demonyo ng harapan. Para kay Danilo, ang demonyo ay may mukha ng kanyang sariling anak. Para kay Aling Luz, ito ay ang takot sa kapangyarihan. At para kay Tala, ito ay ang pagpili sa pagitan ng pagtatago at pagprotekta sa taong mahalaga sa kanya. Ang lahat ng tensyon ay sasabog sa kabanata mo. Ang pagtutuos. Ang imahe ni Tala sa cellphone sa ni Silas ay parang isang kutsilyong nakatutok sa lalamunan ni Aling Luz. Nanuyo ang kanyang bibig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang composure. Sa likod ng kainan, sa maliit na bodega, naririnig ni Danilo at Tala ang lahat. Mahigpit ang hawak ni Danilo sa balikat ni Tala, isang senyas na manatili itong tahimik. Hindi ko kilala, iho. Kalmadong sagot ni Aling Luz habang nagpupunas ng isang baso na para bang wala siyang pakialam. Maraming batang palaboy dito. Hindi ko na sila matandaan lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Silas. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay gumagawa ng tunog sa sementadong sahig. Talaga po ba? Tanong niya. Ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Dahil ang sabi ng mga kapitbahay ninyo, dito raw sa kainan ninyo madalas tumambay ang batang yan. Baka nakakalimutan nyo lang. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang coat at inilapag ito sa counter. Ang laman ay mga bagong-bagong 1,000 piso. 10,000, sabi ni Silas. Sabihin nyo lang kung nasaan siya at sa inyo na to. Pwede na kayong magsimula ng bago, malayo sa basurang lugar na ito. Napatingin si Aling Luz sa pera pagkatapos ay sa mukha ni Silas. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng pagkasuklam. Tinulak niya pabalik ang sobre. Hindi mabibili ang dangal namin dito, iho, mariing sabi niya. At lalong hindi namin ipagbibili ang kaligtasan ng isang bata. Ngayon, kung wala ka ng ibang kailangan, umalis ka na. Nawala ang ngiti sa mukha ni Silas. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Matapang ka, matanda, sabi niya. Ang boses ay nagbabanta na. Tingnan natin kung hanggang saan yang tapang mo. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ni Aling Luz ng mahigpit. Napadaing sa sakit ang matanda. Nasaan ang bata? Sigaw ni Silas, ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas na. Sa bodega, nakita ni Tala ang lahat. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit nang makita niyang sinasaktan si Aling Luz, ang mabait na ale na laging nagbibigay sa kanya ng libreng sabaw, isang bagay ang pumutok sa loob niya. Bago pa man siya mapigilan ni Danilo, tumakbo siya palabas ng pinagtataguan. Huwag niyo siyang saktan, sigaw ng bata. Napalingon si Silas at binitiwan si Aling Luz. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang muka nang makita niya si Tala. Ayan ka lang pala, munting daga. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo kay Tala, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na kilalang kilala niya. Isang boses na dapat ay matagal nang nanahimik sa ilalim ng lupa. Subukan mong hawakan ang batang yan, Silas. Dahan-dahang lumingon si Silas patungo sa pinanggalingan ng boses. At mula sa dilim ng bodega, lumabas si Danilo magtanggol. Hindi na ito ang kahabag-habag na matandang nakita ni Silas sa kanilang huling hapunan. Ang suot niya ay mga lumang damit. Ang kanyang mukha ay may mga galos, ngunit ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal ng isang ama, ay ngayon ay nag-aapoy sa matinding galit at determinasyon. Ang mukha ni Silas ay namutla, na para bang nakakita siya ng multo. Di, Dad? Nauutal niyang sabi. Paano? Nakalimutan mo na ba, anak? Sabi ni Danilo. Ang bawat salita ay mabigat. Ang mga magtanggol,
hindi basta-basta sumusuko. Ang gulat sa mukha ni Silas ay mabilis na napalitan ng desperation. Alam niyang tapos na ang laro kung makakatakas ang kanyang ama. Hindi, hindi ka pwedeng mabuhay. Tumakbo si Tala, hindi dahil sa takot, kundi patungo kay Danilo. Sa kanyang pagtakbo, inihagis niya ang isang bagay na kumikinang. Mabilis itong sinalo ni Danilo. Ang singsing, isinuot ito ni Danilo sa kanyang daliri. Tamang-tama, parang isang piraso ng puzzle na bumalik sa kanyang lugar. Ito ba ang hinahanap mo, Silas? Tanong ni Danilo, itinaas ang kanyang kamay. Ang pagkakita sa singsing ang nagtulak kay Silas sa dulo ng kanyang katinuan. Alam niyang iyon ang katapusan niya. Sa purong panik, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya si Tala na nasa pagitan nilang dalawa. Inilabas niya mula sa likod ng kanyang coat ang isang maliit, ngunit matalim na patalim at itinutok ito sa leeg ng nanginginig na bata. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Silas, ang mga matay ng lalaki. "Ibigay mo sa akin ang singsing, Dad. O kung hindi, mamamatay ang batang to." Sa isang digmaan, hindi laging lakas ang nananalo. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang katotohanang kayang dumurog sa pinakamatigas na puso. Ito ang sandali kung saan ang mga lihim ay mabubunyag at ang mga maskara ay malalaglag. Ito ang huling baraha. Ito ang kabanata naman ba ng ang lihim ng singsing. Ang dulo ng patalim ay dumidiit sa balat ni Tala. Isang maling galaw lang, isang maling salita, at ang lahat ay magwawakas sa trahedya. Ngunit sa harap ng nagwawalang si Silas, sa harap ng nanginginig na si Tala, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Danilo. Wala na ang takot, wala na ang galit. Tanging isang malalim na awa at kalungkutan para sa anak na naligaw ng landas. "Sige, Silas," mahinahong sabi ni Danilo. Isang boses na tila nanggagaling sa sentro ng isang bagyo. "Kunin mo ang singsing." Nagulat si Silas sa sagot ng ama. Inaasahan niya ang pagmamakaawa, ang pakikipagnegosasyon. Ngunit hindi iyon ang ibinigay sa kanya. Dahan-dahang hinubad ni Danilo ang singsing sa kanyang daliri. "Ito ang gusto mo, hindi ba?" Pagpapatuloy niya, habang dahan-dahang inilalapag ang singsing sa isang lamesa sa pagitan nila. "Kunin mo. Pero bago mo gawin yan, gusto kong malaman mo, wala na yang silbi sa'yo." Kumunot ang noo ni Silas. "Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin." "Ang akala mo ba talaga? Sa isang simpleng singsing ko ilalagay ang lahat?" Umiling si Danilo. "Masyado mo akong minaliit, anak." Sa isang kalmado at tiyak na kilos, kinuha muli ni Danilo ang singsing. Ginamit niya ang kanyang kuko para pihitin ang isang bahagi ng bato na nakapatong dito. Isang maliit na click ang narinig, at ang batong iyon ay bumukas na parang isang maliit na locket. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay na halos kasing liit ng isang butil ng bigas, isang micro SD card. "Ang singsing ay lalagyan lang, Silas," paliwanag ni Danilo, habang iwinawagayway ang maliit na memory card. Ito ang hinahanap mo. Ang kopya ng lahat ng bank transfers mo sa mga offshore accounts, ang mga pekeng kontrata na ginawa mo, ang mga usapan ninyo ni Mr. Chen, lahat ng ebidensya ng pagnanakaw at pagtataksil mo, hindi lang sa akin, kundi sa buong kumpanya. Ang mukha ni Silas ay parang isang papel na nilamukos. Ang kanyang paghahabol, ang kanyang krimen, ang kanyang desperasyon, lahat ay para sa maling bagay. Ang patalim sa leeg ni Tala ay nagsimulang manginig. Ngunit hindi pa tapos si Danilo. May isa pa siyang huling bala. Isang balang hindi nakakamatay ng katawan, kundi ng kaluluwa. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na halaga ng singsing na to? Malungkot na tanong ni Danilo. Hindi ang ebidensya, hindi ang ginto. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng kanyang anak.
Ang nanay mo ang nagbigay nito sa akin, Silas, bago siya mawala. At may ipinaukit siya sa loob, isang paalala para sa akin, na dapat ay para rin sa'yo. Ipinakita ni Danilo ang loob ng singsing. Ang sabi rito, nanginginig ang boses ni Danilo habang binabasa ang mga salita. Laging piliin ang tama. Tanda mo pa ba, Silas? Iyan ang laging sinasabi sa'yo ni Elena. Anak, kahit anong mangyari, laging piliin ang tama. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Silas na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Bigla niyang nakita ang mukha ng kanyang ina sa kanyang isipan, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangaral, ang pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga kamay. Ang patalim ay kumalansing nang bumagsak ito sa sahig. Napabitaw siya kay Tala na mabilis na tumakbo patungo sa yakap ni Danilo. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay binasag ng malakas na tunog ng mga sirena. Mabilis na bumukas ang mga pinto. Mga pulis na armado ang pumasok sa kainan. Ang kanilang mga boses ay malakas at naguutos. Pulis! Dapa! Ngunit hindi na kailangan. Si Silas ay nakatayo lang doon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang gawa sa pagsisisi. Ang lahat ng kasamaan, lahat ng galit, lahat ng desperasyon ay nawala. Ang natira na lang ay isang lalaking durog, isang anak na nabigo. Nilapitan siya ng mga pulis at pinusasan. Hindi siya pumalag. Habang dinadala siya palabas ng kainan, ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa isang direksyon, kay Danilo. Walang galit sa mga matang iyon, walang pagkamuhi. Ang nakita lamang ni Danilo ay isang malawak at malalim na kawalan at isang pagsisising huli na ang lahat. Niyakap ni Danilo si Tala ng mahigpit habang pinapanood ang sasakyan ng pulis na papalayo. Dala-dala ang kanyang anak at ang lahat ng pangarap na nawasak. Nanalo siya. Nakuha niya ang katarungan. Ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ang pakiramdam ay pagluluksa. Pagkatapos ng pinakamalakas na unos, dumarating ang isang pambihirang katahimikan. Isang katahimikang nagbibigay daan sa paghilom ng mga sugat at sa pagsibol ng mga bagong pag-asa. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkakakulong ng isang kaaway, kundi sa pagbubukas ng puso sa isang bagong pamilya. Saksihan natin ang pagsisimula ng isang bagong yugto sa Kabanata 10, isang bagong simula. Ilang linggo na ang lumipas. Ang pangalan ni Danilo Magtanggol ay muling nasa tuktok ng mundo ng negosyo. Nabawi niya ang kumpanya, naitama ang mga pagkakamali at ibinalik ang tiwala ng mga investor. Ang balita tungkol sa pagtataksil ni Silas ay yumanig sa alta sosyedad, ngunit mabilis ding napalitan ng ibang mga eskandalo. Ngunit para kay Danilo, ang lahat ng yon ay ingay na lamang sa labas. Ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob niya. Isang hapon, sa halip na dumalo sa isang mahalagang board meeting, nagtungo siya sa isang lugar na kailanman ay hindi niya inakalang babalikan niya, ang city jail. Sa visiting area, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila ng kanyang anak. Payat na ngayon si Silas. Ang arogansya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim at basag na tingin. Nakasuot siya ng uniforme ng preso. Hindi na siya ang tagapagmana. Isa na lamang siyang bilang. Walang nagsalita sa kanila sa unang ilang minuto. Tinitigan lang nila ang isa't isa sa pamamagitan ng telepono. Si Silas ang unang bumasag sa katahimikan. "Patawad, Dad," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "Patawad." Tumango si Danilo. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang galit ay matagal nang nawala. Ang natira na lang ay ang kirot ng isang amang nabigo. "Alam ko, anak. Iyon lang. Walang sumbatan. Walang sinabi ko na sayo." Tanging ang tahimik na pagtanggap sa isang trahedyang sila rin ang may gawa. Bago siya umalis,
Idinikit ni Danilo ang kanyang palad sa malamig na salamin, sa tapat mismo ng kamay ng kanyang anak, isang paalam na hindi na kailangan ng mga salita. Pagkaalis sa kulungan, hindi siya umuwi sa kanyang mansyon. Nagtungo siya sa Baryo Pag-asa. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay maingat na pumasok sa eskinita at ang mga tao ay nagsilabasan, nagtataka. Ngunit wala ng takot o galit sa kanilang mga mata. Pinalitan ito ng respeto at pag-usisa. Tinipon niya si Aling Luz at ang mga residente sa harap ng kainan. "Nandito po ako para magpasalamat." Simula ni Danilo, ang boses niya ay taos-puso. "Iniligtas ninyo ang buhay ko at iniligtas ninyo ang isang batang mas mahalaga pa sa buhay ko. Hindi ko yon malilimutan. At bilang pasasalamat, pagpapatuloy niya, gagamitin ko ang isang bahagi ng kita ng Magtanggol Holdings para magtayo dito mismo sa Baryo Pag-asa ng isang foundation. Isang sentro para sa mga batang tulad ni Tala. Isang lugar na magbibigay sa kanila ng pagkain, tirahan at edukasyon para wala ng bata ang kailangang matulog sa ilalim ng ulan." Isang sandali ng katahimikan ang namayani na sinundan ng malakas na palakpakan. Si Aling Luz ay napaluha, hindi makapaniwala. Ang lupang dati ipinaglalaban nila mula sa kumpanya ni Danilo ay ngayon ang mismong lugar na tutulong sa kanila. Pagkatapos ng munting pagtitipon, habang ang lahat ay masayang nag-uusap tungkol sa magandang balita, lumapit si Danilo kay Tala, na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Umupo siya sa tabi nito, sa parehong bangko, kung saan ibinahagi nito sa kanya ang pandesal. "Tala," mahinang sabi niya. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga mata ay kuryoso. Huminga ng malalim si Danilo. Ito na ang pinakamahalagang desisyon na gagawin niya sa kanyang bagong buhay. "Noong una kitang makita," sabi niya, "ang akala ko, ako ang mag-aalaga sa'yo. Pero sa mga nakaraang linggo, nalaman kong baliktad pala. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na pamilya." Tinitigan niya ang mga mata ng bata. "Ang pamilya ko, Tala, wasak na. Pero ikaw, binigyan mo ako ng dahilan para bumuo ng bago." Nanginginig ang kanyang boses nang itanong niya ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. "Tala, gusto mo bang maging anak ko?" Hindi sumagot si Tala. Sa halip ang kanyang mga mata, na laging alerto at bihirang magpakita ng emosyon, ay dahan-dahang napuno ng mga luha. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay isa-isang pumatak sa kanyang pisngi. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na naglalaman ng lahat ng pangarap niya sa isang tahanan, sa isang ama, sa isang pamilya. Niyakap siya ni Danilo ng mahigpit. At sa gitna ng ingay at pag-asa ng Baryo Pag-asa, dalawang kaluluwang sinira ng pagtataksil ang nagsimulang maghilom bilang isa. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay si Tala sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mayroon siyang isang mahalagang tanong. Tumingala siya kay Danilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng pag-asa. "Kung ganoon po," tanong niya sa isang mahinang-mahinang boses, "may apelyido na po ba ako?" Ang bawat pagtatapos ay siya ring simula ng isang bagong kabanata. Ang mga sugat ay maaaring mag-iwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na ito ang magsisilbing paalala ng mga laban na ating napagtagumpayan. Para sa isang matanda at isang bata na pinagtagpo ng isang madilim na gabi, ang pagtatapos na ito ay isang pagsikat ng araw. Pakinggan natin ang huling yugto ng kanilang paglalakbay sa Kabanata Ida. Ang aking pamilya, 1 taon ang lumipas. Ang sementeryo na dati naging saksi sa isang karumal-dumal na krimen ay ngayon ay naliligo sa ginintuang sikat ng araw. Tahimik ang paligid, tanging ang huni ng mga ibon at ang marahang ihip ng hangin ang maririnig.
Magkahawak kamay na naglalakad si Danilo at Tala sa pagitan ng mga hilera ng mga nitsyo. Malaki na ang ipinagbago ni Tala. Ang dati marungis at payat na bata ay ngayon ay isang masiglang batang babae. Nakasuot ng malinis na bestida at sapatos. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata na dati laging mailap ay puno na ngayon ng liwanag at tiwala. Si Danilo naman, kahit may mga ilang gatla pa ng kalungkutan sa kanyang mukha, ay mayroon ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang CEO na laging nagmamadali. Isa na siyang ama na ninanamnam ang bawat sandali. Huminto sila sa harap ng isang magandang lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Elena Santos Magtanggol. Kumuha si Danilo ng isang puting tela mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ng lapida. Inaalis ang mga alikabok at mga tuyong dahon. Pagkatapos, inilapag ni Tala ang isang palumpon ng mga puting rosas sa paanan nito. Huminga ng malalim si Danilo bago magsalita. Ang kanyang boses ay parang isang bulong sa hangin. Elena, mahal ko. Simula niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Patawad kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Maraming nangyari. Isang sandali siyang nanahimik, tila nag-iipon ng lakas. Ang anak natin, si Silas, naligaw siya ng landas. At kasalanan ko ang isang malaking bahagi noon. Masyado akong naging abala sa pera, sa kapangyarihan. Nakalimutan kong turuan siyang piliin ang tama. Napatingin siya kay Tala na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga kamay ay magalang na magkadikit sa harap. Isang magaan na ngiti ang sumilay sa labi ni Danilo. Pero sa gitna ng kadiliman, Elena, pagpapatuloy niya, nagpadala ka yata ng isang anghel. Isang munting bituin para maging gabay ko. Hinawakan niya ang balikat ni Tala at dahan-dahan itong iniharap sa lapida. Mahal, gusto kong makilala mo siya. Siya ang nagligtas sa akin sa lahat ng paraan na posibleng magligtas sa isang tao. Tumingin si Danilo kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi masusukat. Ang pangalan niya ay Tala. Sabi niya nang may pagmamalaki. Ngumiti si Tala sa lapida, isang purong ngarong ngiti na puno ng respeto at pagmamahal. Magandang araw po, mahina niyang sabi. Ako po ang pamilya niya ngayon. Sa simpleng mga salitang yon, naramdaman ni Danilo ang isang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib na unti-unting gumagaan. Ito ay ang pagsasara ng isang masakit na kabanata at ang formal na pagbubukas ng isang bago. Tumingin siya kay Tala, hindi na bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Tala, sabi niya, at sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tanong ng bata, 1 taon, na ang nakalipas. Ang tanong na pinakamahalaga sa lahat, ang buo mong pangalan, sabi niya ng may ngiti, ay Tala Magtanggol, at ipinagmamalaki kitang maging anak. Ang mga mata ni Tala ay muling naluha, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang pangalan, isang apelyido, isang pamilya, isang pag-aari. Ang lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya ng mundo ay sa wakas ay nasa kanya na. Niyakap niya ng mahigpit si Danilo. Salamat po, Itay. Ang salitang Itay ay tumagos sa puso ni Danilo. Ito ang musika na matagal na niyang hindi naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay sila sa yakap. Pinunasan ni Danilo ang luha sa mga mata ni Tala. Tumingin sila sa lapida sa huling pagkakataon, isang tahimik na paalam. Pagkatapos, magkahawak kamay muli, tumalikod na sila. Habang naglalakad sila palayo sa mga anino ng nakaraan at patungo sa liwanag ng hinaharap. Hindi na sila ang mayamang lalaki at ang batang palaboy. Sila ay isang ama at isang anak. Sila ay isang pamilya. Halika na, Tala Magtanggol, sabi ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng init at pag-asa. Umuwi na tayo. Mate,
At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging matatagpuan sa dugo, kundi sa pusong handang magmahal, magpatawad, at mag-aruga nang walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot mula sa kwento ni na Danilo at Tala. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon? O isang kwento ng pagkakaibigang hindi matitibag? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno mo ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!